Magandang hapon mga kaibigan. Muli po tayo nagbabalik sa ating backyard after 3 days. Hindi tayo nakapag-upload dahil na busy po tayo. Yan, kung makikita po nyo yung makulit nating native na laging lumalabas. Doon po siya dumadaan doon sa bubong. Tapos lumiliban siya doon sa puno ng aratilis doon sa likod. Bali dalawa po yan, yung isa po yung puti na lagi rin po nandito. Yan. Sila po yung paikot-ikot dito na laging naghuhukay sa ating lupa. Tingnan nyo po yung ating mga tambak na lupa. Yan, yung tambak nating lupa sa Tagliran laging nahuhukay. Update lang natin dito sa ating mga manok. Ito po yung ating isang chiki-chiki na BPR. Yun pong ro natin. Mukhang tinamaan po ng sakit, tamlayin po siya, tapos laging tumutulog at hindi po siya nagkakakain. Nung napansin po natin, agad po natin siyang in-isolate para hindi na po siya makahawa. Yan, kung makikita niyo po yan, mukha naman po siyang masigla pero hindi po siya kumakain, kaya namamayat po siya. Binigyan na po natin siya ng organic na medicine, yung atin pong mixture ng oregano, bawang, sili at kaunting honey. Yun po ang pinapainom natin sa kanya. Yan po, kita nyo po yung kanyang patuka, hindi po niya nagagalaw. At yan po yung isa sa pinakamasama pagka tinatamaan yung ating mga alaga ng sakit. Hindi po sila nagkakakain, kaya bumabagsak po agad yung kanilang katawan. Agad po silang namamayat, tulog lang sila ng tulog, tapos lagi lang silang naka-stay sa isang pwesto. Hindi katulad pagka active ang manok, ibig sabihin katulad ng isa na yun, wala po yung nararamdaman dahil gala po siya ng gala, active, wala pong problema yan. Yan, tumutuka naman po si Chiki pero pa konti-konti lang po. At ito naman po yung ating mga Furcal. At the moment po dagdagan po itong ating mga naknemoka na reject po yan. Yan, bali tatlo na po sila. Kita nyo po yung isa, oh. Pag ganyan po yung manok, may nararamdaman po yan, lagi pong pikit, nakayup-yup lang yan, ganyan, kaupo lang. Ganyan po yung mga sintomas ng may mga nararamdaman. Yan po ay kung mabubuhay pa pag inabot sa ating birthday, kakatayin na po nating lahat. Ito po, yan, dalawa na yan. Tapos itong tatlo na to. Tapos kung meron pa, kakatayin na rin po natin. At ito naman po ang ating, yan, yung pong ating dalawang hen na anak ni Makoy sa ating mga native. Sa kasamaang palad po, isinama po natin sila doon sa ating tatlong hen na malalaki, kinamaya. Binugbog po sila, kaya nihiwalay po natin yung isa po na pilay. Yan dito. Yan, nawalan po ng ganang kumain. Ito po makikita nyo. Yan po. Napilayan po siya. Yan. Naglilim po siya. Yan. At ito naman po yung ating, matatandaan nyo si Whitey. Yan po, oh, si Whitey. Naglilimlim po siya. Ang itlog po niyang nililimliman ay itlog po nitong ating breeder from Pampanga. Nakawalo po silang itlog. Hindi po siya naglilimlim, kaya pinalimliman po natin, tinry po natin palimliman kay Whitey. Sana makapagpapisa tayo. Ang due date po nila ay till June 28. Napakainit pa rin po ng panahon dito. Bigla pong nawala yung ulan, bumalik po ang init, kaya napakadelikado po sa ating mga alagang manok, mga pong ma-heat stroke. Kita nyo po, lahat sila nakatago, nakayup-yup lang, hindi katulad ng isang yun, makulit yun, siguro gutom pa.
Bale, ito po yung ating mga alaga. Yan. Ito nyo po, humihingal na po uli sila. Although nasa shade po sila, pero humihingal pa rin po sila. Yan po, kung makikita nyo, dalawa na lang yung anak ni Mocha na nasa range dahil yung iba po nagkasakit, inihiwalay na po natin. Ito naman po si Choco na broody, kalalabas lang po niya, kaya yan, nagda-dustpat po yan. So ito naman po yung ating mga upgraded native na originally 11 pieces. Yan. Yan po, magaganda pong kulay nila. 11 pieces po yan. Kaso yung dalawa ay nagkasakit, yung isa po ay nandun pa. Parang ito pong siyam na ito ay lahat ay hen, kaya sinuwerte po tayo dito. Yung isa po natin dating itinapon, raw, tapos yung isang ngayong may sakit din, raw din. Ang natira lahat ay hen po, ang tingin ko dito lahat. Mga siguro 1 or 2 weeks pa, makakawala na rin po natin dito sila sa range para hindi po sila masyadong crowded dun sa kanilang kulungan at masanay na rin po sila dito sa labas. At tignan nyo po yung ating mga manok. Lahat po sila humihingal. Hingal po sila sa init na panahon. Itong ating Rhode Island, makikita nyo. Hindi naman po talaga sobrang init na init, kaso yung pong panahon ay kulong po. Wala pong hangin, kaya tingnan nyo po. Kawawa po ang ating mga manok. Yung pong singaw ng lupa, tsaka yung sa sa air na mainit, yun po ang kalaban ng ating mga manok. Hindi naman po yung direct sunlight, dahil nasa, kung makikita nyo po, may shade naman po, no? Nasa lilom naman po sila dahil may puno po tayo ng aratilis dito. Makikita nyo, ayan po, nasa shade po sila, kaso po yung talaga po yung singaw ng lupa at saka po yung init sa hangin, yun po ang kalaban nila. Kaya po ito, buti na lang po ito nakaligtas dati sa tingnan nyo po, punong-puno ang butsi-butsi niya ng tubig. Yan puno po ng tubig para siguro makapagpalamig siya ng katawan. Yan po, kahit ano po talagang gawin nating linis, kahit ano pong prevention po ang ginagawa natin, talaga pong may tinatamaan pa rin po sa ating mga alaga, hindi po talaga mawawala yan. Although minimal po yung problema natin, hindi katulad sa iba, pero hindi pa rin po tayo kontento. Kailangan ma-minimize natin sa at least 5 to 10% lang yung yung nagkakasakit. Sa ngayon po medyo mataas-taas, mga nasa 20 to 30%. Sa mga naging produce po natin na mga pasisiw, bale ilan na po, 5 na po yung nalagas or 6. Hindi pa rin po tayo kontento doon, dapat mabawasan pa rin po natin yun or totally wala na for the time being, para hindi po tayo mamroblema dahil gastos po yan. At ito naman po yung ating mga 4 months na yan, lahat po ito raw 4 months po. At ito naman yung ating raw. At ito po yung ating yan, yung raw natin na showtech na makikita nyo po, ang dami nyo pong balahibo. Akala ko po false alarm yung kanyang pagmumolt, so dire-diretso na po pala yung pagmumolt niya. Yan, yun po, halos maubos na yung buntot niya. Tsaka yan, ang daming nagkalat na balahibo. Lilinisin na lang po natin yan sa isang araw pagka naubos po talaga yung balahibo niya na kailangan palitan.
Kita nyo po, pulang pula po yung kanyang comb at yung wattle. At dark po yung kanyang feathering. Ito naman po yung anak ng ating roe at yung namatay natin na na hen. Yan po, pair po sila, 3 months, magpo 4 po sila. Yan, medyo malalaki na po sila. Tapos ito naman yung isa, yung second batch, siya na lang po yung natira. Bali namatay na yung dalawa niyang kasamahan. At ito po ay kasalukuyang may nararamdaman din siguro. Tamad po siya kumain. Mukhang nabansot na po siya dahil nagkasakit siya. Hintayin na lang po natin siyang kung hindi po siya nakarecover, o tatapon na lang po natin siya. At ito naman po yung ating yung natira nating mga hen dito. Inhiwalay po natin yung dalawa dahil nagkasakit. Tapos yung roe naman, nakaedad nila ay ating ding inhiwalay. Nandito po. Yan po, makikita nyo yung isa pa nating makulit na native na laging lumalabas. Yan, purong puti po yan. Ito po yung ating yung roe. Yan po. Ito po yung roe na ka-birthday ni tatay. 3 months po sila. Na-hatch po sila ng March 4. Tapos ito naman po yung mga hen. Yan. Yan, 3 hen po na yun ang kasama nila. Tapos yung isa pong yun ay 4 months na. Ito po yung ka-birthday ni tatay. 3 hen. So, yan po. Ito pa po pala yung ating yan po yung ating dalawang light. 2 months na po sila nung June 11. Yan po. Medyo lumalaki na po sila. Sana magpatuloy yung paglaki nila. So hanggang dito na po muna ang ating update for today. Ingat po tayong lahat sa mga tinamaan po ng lindol sa Mindanao, sa mga nawala po. Condolence po sa mga pamilya na naiwanan, sa mga nagsustain naman po ng injury. Magpagaling po kayo at magdasal po tayong lahat. So yan po, maraming salamat po.